O eto na nga, eh di ba nung isang beses nag-ano na, nagsasaya na po yung mga taga-Kojik dahil daw po kumbaga iniurong na daw o pinapaalis na daw po ng korte, mga kababayan, yung ating mga kapulisan na nandiyan po, no? Pilit pa din pong ginagawa ang kanilang trabaho upang ma-serve ang warrant of arrest dito kay Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing. Pero ano pala, hindi naman fake news. Ano? Meron namang kautusan yung korte, ngunit subalit po, mga bossing, hindi naman pala pinapaalis o ipinapahinto yung ginagawang pagsaserve ng warrant of arrest kay Kibuloy. Pinapaalis lang po yung mga barikada, yung mga harang at yung mga sagabal po, no? Upang makapagpatuloy itong mga kataga-Kojik ng kanilang pang-araw-araw na ginagawa. So ngayon mga kababayan, dahil nga po tuloy po, no? Tuloy pa din po ang paghahanap o tuloy pa din po ang paghuhukay doon kay Pastor Apollo Kibuloy, aka wanted ng Pilipinas. 10 milyon na nakapatong. Nagkagulo po dyan, mga kababayan. Kasi po, merong mga tao talaga na pinipigilan, no? Hinaharangan ang pag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy. Ito po, panoorin natin, mga kababayan, ang balita galing po sa News 5, mga bossing. Ito ha. Wala na raw sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay VP Sara Duterte. Pero tuloy pa rin. Ayun, yun po yung pahayag ni VP Sara Duterte, mga kababayan No, wala na sa Davao itong si Pastor Kibuloy, pero tayo ho ay naniniwala, kumbaga, nako, nandiyan yan. Sabi ng ating mga kapulisan, nandiyan sa ilalim ng lupa ng Kojik. Ano po, ito po yata yung anak ng Diyos na nandiyan po sa ilalim ng lupa, mga bossing. Ako, pasensya na po, BP. Hindi ho ako naniniwala na wala na po sa Davao o wala na po sa bansa si Kibuloy Bakit ho? Mas mapapadali ho ang paghuli sa kanya sa labas ng bansa. At alam naman po namin kung paano at gaano nyo ipinagtatanggol at kung gaano ang suporta ninyo, no? Ng tatay mo, si dating Pangulong Duterte, nung mga senador, etc., etc., at kung sino pa, sila Robin Padilla. Kaya, feeling ko lang naman ito, Madam BP, no? Nililito nyo yung ating mga kapulisan o itinatanim nyo sa taong bayan na wala na dyan. Para siguro, makisigaw na yung taong bayan. Ihinto nyo na yan, wala daw dyan. Ganon. Pero ang totoo, mga kababayan, baka nandyan sa ilalim. Kasi po, sino paniniwalaan natin? Yung mga tao na naghuhukay at nakikita na may heartbeat at merong sign of life sa ilalim ng lupa, no? Sana merong special na special na sign kapag kay Kibuloy, lalo na kapag anak ng Diyos. Kulay blue siguro. Ito nakikita na, anak ng Diyos, kulay blue ito Sana may ganun, no? Para talagang ma-detect na agad kung si Kibuloy nga yun o ibang mga tao. Pero naniniwala po ako sa ating mga kapulisan. Sabi ni Maribel Millet, number 16 like, Sir Mark, watching from Florence, Italy. Tuloy natin ha. Paghanap ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ na nauwi na naman sa Girian. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Muling nagkagirian ng mga pulis at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kaninang umaga sa ika-10 araw ng paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Nag-take over kasi ang mga pulis sa Jose Maria College sa loob ng KOJC compound. Ipinasok nila ang mga box at ilang gamit na hinala ng mga taga-KOJC ay gagamitin sa paghuhukay. Kaya ang ilang miyembro ng KOJC nagsisisigaw at nagalit nang ikordon ng mga pulis ang buong lugar na pinagdarausan din nila ng mga programa. Nagagalit ho sila, mga kababayan. Hindi naman magtatanim ng bomba, hindi naman magtatanim ng kung ano ang ating mga kapulisan diyan. Kung talagang gusto nyong malaman ang katotohanan, hayaan nyo silang magtrabaho, hayaan nyo silang kumilos diyan. Sabi ni Isla Masbate, baka wala na si Kibs diyan sa Kojik compound at baka tinago na ng kanyang best friend na si Digong, si Kibs, sa bahay nila kasi sanggang dikit sila ni Kibs, di ba?
Sana mali lang ako ng kutob. O, di ba? Nako. Madami yung magsasabi diyan. Madaming Pilipino yung nagsasabing, nako, nandoon yun sa bahay ni Digong, sa kanyang bahay. Madami po yung nagsasabi niyan. Eh, hindi ho din kasi natin maiaalis na isipin nila yung mga ganyan, mga kababayan. Paano? Kitang-kita po yung pagsuporta nila no? Kay Kibuloy ho. Oh. G na G sila ho dito, mga kababayan. No? Yung mga vloggers, subukan kaya itong mga to tanggalan ng camera. Ganyan din ho kayang mga katapang yan. O dahil lang may mga camera, may mga nakatutok, kaya matatapang ho. Mga kababayan. Ano? O, tuloy. Na kayo ipadaan sa kanan. May tinatago ba ang Philippine National Police? Ang tanong ko, kayo mga pulis, may tinatago po ba kayo? Dito na nagbabala mga otoridad laban sa mga harang sa kanila. Ano? Sabi ni General Torre, may bus tayong nakaantay. Arestuhin lahat. O aarestuhin daw po lahat ng haharang, mga kababayan. Obstruction of justice. Ayan, arestuhin lahat ng pumipigil. Kasi ayaw nyo pang isuko si Kibuloy eh. Ano? Hindi naman kayo magkakaganyan. Hindi naman kayo maggugulo dyan. Oh. Hindi kayo maggugulo dyan. Kung wala dyan si Kibuloy, halatang halata din kayo. Di ba? Yung mga pagkilos nyo, pagharang nyo, tapos nung medyo natukoy na may heartbeat doon sa ilalim ng lupa, may sign of life. Oh. Ano ginawa nyo? Biglang napaaga yung mimol malware ninyo. Biglang imbes na sa Menjola nyo gawin yung mimol malware, ang ginawa nyo, diyan nyo na ginanap. Kasi paano? Nako baka ma-distract natin yung mga kapulisan. Malapit nang matukoy si Kibuloy. Malapit nang matukoy yung pinakapintuan ng tunnel. O kaya naman po, ang ginawa nitong mga ito, biglang nag-mimol malware po kahit ilang piraso lang po sila. Hindi pa ho yata aabot ng 500 yun eh. Yung mga nagmarcha. Sabi nga ho nung isang nagko-komento dito sa ating channel, mga kababayan. Sabi, ano yun? Wala pang 5 minuto yung video tapos na yung parada. Oh. Mukha lang ho din kasing Santa Cruzan. Mukha lang din hong mga sagala, mga kababayan. Yung Kapiranggot, imagine niyo 1 minuto tapos agad. Oh. Matatawag mo bang mimol malware yon? Matatawag mo bang mga Pilipino, kumbaga matatawag mo ba na sigaw ng mamamayang Pilipino yun? Iilan lang ho sila. Tapos yung majority ng mamamayang Pilipino ay sumusuporta doon sa mga kapulisan na iserve ang warrant of arrest ni Kibuloy. Di ho ba? Sinubukan namang ipasok ng mga pulis ang news pipe para ipakita ang ginagawa nila sa JMC. Pero inarangan kami ng mga miyembro ng KOJC. Pasok na. Alam niyo po ako sino yung nagsasalita, si Gary De Leon. Ayan, kaibigan ho natin yan, mga kababayan. Paliwanag naman ng PNP tungkol sa pagbubukas ng Gate 1 sa compound. Bahagi lang ito ng pagpapaigting ng seguridad sa lugar. Kasi patuloy pa rin naman yung ginagawa namin na implementation of warrant of arrest. And kung i-close nila ang gate, ibig sabihin doon, kung sino mang tao na nandoon na hindi nila i-open ang gate, he or she can be charged with obstruction of justice. No? Pwede nyo na kasing chargean yung mga yan. No? Pinapatagal lahat ng proseso ng ating kapulisan para iserve ang warrant of arrest ni Kibuloy. Tapos biruin mo, maririnig kay BP Sara, no? Mabagal ang ating mga kapulisan. Kung siya nagsalita na siya doon, doon sa anibersaryo ng Kojik, nagsalita na din man lang siya, sana sinabi niya, ibigay na natin si Kibuloy. Hindi hihinto itong mga ito hanggat hindi nadadala si Kibuloy. Hanggat hindi napapaliwanag si Kibuloy. Di ho ba? Mga kababayan, tapos sasabihin, ang bagal ng PNP natin, ang dami na nilang nandun, 2,000 na silang nandun, hanggang ngayon hindi pa din nahuhuli si Kibuloy. Wala rin daw silang plano na paalisin sa lugar ang mga miyembro ng KOJC para itago ang ginagawa ng mga pulis sa loob ng compound. Kahapon, personal na dumalo sa pagdiriwang ni ika-39 na anibersaryo ng KOJC sa Kingdom Plaza sa Davao City, si Vice President Sara Duterte. Sabi naman ni VP Sara, posibleng wala na sa Davao City ang pastor.
Tingin Ayan, wala na nga daw po. Ito yung sinasabi natin na pasensya na po, hindi nahihirapan po akong paniwalaan yung inyong sinasabi, BP, na wala na sa Davao. Kasi talagang mapapabilis po ang pag-aresto kay Kibuloy kapag talagang lumabas pa yan ng Pilipinas. Nasaan na po si Kibuloy, madam? ko, wala na si Pastor Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate. Ayun, nasisi pa ang Senado, mga kababayan. Nasisi pa ang Senado dahil masyado daw pong mahaba ang grandstanding ng Senate. Kumbaga, nakatakas na. Samantalang ang hinihintay po si Kibuloy. 'Di ba? Pinapatawag ho si Kibuloy, hindi pumupunta si Kibuloy. Ba't bigla namang nasisi ang Senado diyan? Hindi lumulutang no? Ayaw lumutang ni Kibuloy kaya talagang humaba at tumagal yung proseso ho nila. Kung kayo po sinabihan nyo na, suko ka na, Kibuloy. Siguro ho, tapos na yan. Walang kaguluhan na nangyayari diyan sa Kojik. Walang sinasabing, martial law na dito sa Kojik. Bakit eto agad? Bakit lumabas na naman itong hukay na to? Parang ako ho, sa napapansin ko pag-analyze ako, parang kasya. Pag humiga si Kibuloy, saktong-sakto po Madam BP, nasaan po ba si Pastor Kibuloy? Grupa ni BP Sara. One guess kung nasaan si Pastor Kibuloy? Nasa langit. Umapila rin ang Vice Presidente sa PNP. Nasa langit daw po, kaya pala lumabas itong hukay na naman no? Kaya pala lumabas na naman itong hukay. Nasa langit daw po. Ano yan? Diyan. Ayoko na lang magsalita. Sige, tuloy na ho natin ito. Sa ng paghahanap kay Kibuloy dahil nakaka-apekto raw ito sa negosyo sa Davao. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka. Sakto lang yan. Yung 2,000 kapulisan, sakto lang yan. Syempre, kapag yung tinupad ni Kibuloy, yung kanyang sinabi, doon sa, ano sabi ho ni Kibuloy? Hindi ako pahuhuli ng buhay. Ibig sabihin, manlalaban ho. Syempre, pag nakita ng mga miyembro na nanlalaban yung kanilang leader, baka manlaban na din ho yung mga yan. Magpadala ka ng 10, 20, 100, di kinuyog lang ho yun doon. Kawawa, hindi naman po yata magpapadehado ang ating mga kapulisan. 9 days na hanggang ngayon, hindi pa sila tapos. Nagsorry rin si BP Sara sa hindi niya agad pagpunta sa lugar noong kasagsagan ng pagpasok ng mga pulis sa KOJC. Re-rescue agad-agad dahil hindi daw siya pumunta agad. Re-rescue, stop. Kaya po iniisip ng taong bayan talaga, mga kababayan, na baka naman nandoon sa bahay nila. Pero alisin na po natin sa isipin natin yun. Dahil sabi naman po ng mga kapulisan, mga bossing, si Kibuloy ay nasa ilalim ng lupa, ang Son of God.